Hi mga katupa, Shabbat Shalom. Peace be upon to you in this day of rest na ibinigay sa atin ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Kapayapaan ay mapasayo sa araw ng pamamahinga. Today is Sunday, 7th day for us Christians, kung saan pinagpapala tayo ng Diyos Ama na makapagpahinga sa kanyang bahay-sambahan. And bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo yumuko at pikit ang ating mga mata at isik ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Urabakonda rabahan, shibabakodayasin, rabakadayasin, barabarabay. O Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami Panginoon muli makapagulay-bulay ng iyong buhay, banal, makapangyarihan mga salita. Panginoong Hesus, salamat Panginoon na patuloy mo kami pinagpapala araw-araw Panginoon. Lahat ng meron kami ay mula nga sa iyo Panginoong Hesus. Salamat banal na Espiritu, patuloy mo kaming sinasamahan, tinuturuan, ginagabayan sa mga revelation, sa conviction. Salamat banal na Espiritu aming Diyos. Aba Father, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Inaamin namin ito at pinagsisihan. Sanctify us with the blood of Lord Jesus and keep us filled with the Holy Spirit. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na magamit Panginoon sa iyong dakilang pastulan Panginoon, na patuloy na mabahagi Panginoon ang iyong salita Panginoon sa aking kapwa Panginoon. Ama, ihanda mo Panginoon ang aming mga puso, isipan ng aming espiritu sa mga bagay na iyong papahayag. Reveal on us, convict on us Panginoon through your words Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kakayahang na maintindihan Panginoon lahat Panginoon ng mga bagay na iyong pangungusap Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay banal nga at makapangyarihan Panginoon. At Ama, salamat. Alam ko Panginoon, mga kapatid ko, mga kabanampalataya ko, maging mga Panginoon na mga nagsisik Panginoon, na makakapanood ng video na ito ng mga nagsisik ngayon sa iyo Panginoon, na lalo ka pa nila makilala. Alam ko Panginoon, mangungusap ka sa amin sa bawat isa. Ama, itago mo lamang ko sa likod ng iyong krus. Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Ikaw ang magturo. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang kanilang marinig, Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Araw ng Sabat. Rest Day. Unahin ko muna ang salita ng Diyos mula sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11. Ulitin ko po, sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong mga anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nangagpahinga sa ikapitong araw, na nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Siguro tayo naman lahat, lalo tayo mga magulang na o mga young adults, maging mga kabataan, yung may mga youth natin na mga bata dyan. Nagiging busy tayo sa trabaho, nagiging busy tayo sa school. For the past week, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Sabi niya, sa 6 na araw nagagawa ka, pinahintulutan ka na niya, binigyan ka na ng chance na maghanap buhay para sa iyong sambahayan o mag-aral para sa iyong kinabukasan kung estudyante ka. Kung maalala niyo po, God created heaven and earth.
lahat ng nilalang sa lupa, sa tubig, sa himpapawid, mga planeta, for 6 days. And sa kapitong araw, maging siya sa pinaging banal niya, nagpahinga siya. Alam niyo po, minsan kasi inuuna natin yung sarili nating kagustuhan. Kung kailan Sunday, doon tayo naglalaba. Kung kailan Sunday, doon tayo nagbababad sa Netflix, sa YouTube, sa Facebook, sa computer. Kung kailan Sunday, doon tayo nagbabakasyon sa malayong lugar. Kung kailan Sunday, doon pa natin siya kinakalimutan. Nakalimutan natin na mula Monday hanggang Saturday, binless niya ang sambahayan natin ng mga trabaho, ng kakayahang mag-aral. Buong linggo, pinotektahan niya tayo, hindi tayo na-aksidente, hindi tayo nagkasakit. 6 days, binigay niya lahat ng pagkakataon sa atin na gawin natin ang mga gusto natin gawin. Isang araw lang ang hiningi niya. At ang araw na yun, kapahingahan pa nga ang binibigay niya. Minsan sasabihin natin, may sakit po ako kaya hindi ako makakapunta ng church. Lalo na kung may sakit ka, dahil ang kagalingan ay magmumula lamang sa Kanya. Sabi mo, busy ako mag-overtime ako, sayang ang kikitain ko. Pero, hindi mo siya masasabing blessing ang isang bagay, kahit financial pa yan ang magiging rason. Kung yan ang magiging reason upang mapalayo ka sa relasyon mo sa Panginoong Hesus. Sasabihin mo, walang magbabantay ng aking bahay. Baka pag iniwan ko, may pumasok at magnakaw. Pero alam ng Panginoon, ang agam-agam mo sa puso, na pag siyang inuna mo ng Sunday, walang makakapasok sa bahay mo. Hindi ka niya sasaktan pag siyang inuna mo. Hindi niya hayaan ang bahay mong manakawan pag siyang inuna mong pumunta sa bahay-sambahan. Sabi rito sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin po natin ang araw ng Sabat at panatilihin itong banal. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Minsan mas marami pa tayong oras na mag-SM, mag-Robinson, mag-mall, kumain sa labas. Ng Sunday, doon pa natin itinataon. Nagbabakasyon tayo ng Sunday kasama mga anak natin. Na pwede naman tayo mag-leave ng weekdays sa ating mga trabaho upang gawin ang bakasyon na yan. Bakit kung kailan Sunday doon pa natin itinataon ang mga bakasyon? May mga leave credits naman ng mga anak natin na pwede natin kausapin. Baka pwede naman, sabihin mo sa anak mo, kung sila ang manlilibre sa iyo sa bakasyon mo na yan. Baka pwede ka naman mag-leave ng weekdays na hindi matatapakan ang mga Sunday services. Diba po ba? Isang araw lang yan. Pwede naman kayo magbakasyon ng weekdays. Pwede naman magbakasyon hanggang Saturday. Hamakan nyo po yan pag isang sambahayan ang magbabakasyon. Kung maliit lang kayo na church, 3 sambahayan ang magbabakasyon ng Sunday. 10 to 15 souls ang wala sa church. Paano kung 50 attendees lang kayo sa isang maliit na church? Tapos 3 sambahayan ang nagsabay-sabay na nagbakasyon ng Sunday. Ilan na lang kayong matitira ng Sunday? Di ba po ba?
Hindi po ba kayo nalulungkot sa ganun? Na pwede nyo naman kausapin yung mga anak nyo na profesional na kung sila nanlilibre. Baka naman, pwede mong gamitin yung mga vacation leave mo na Thursday hanggang Saturday, mag-leave kayo ng ilang araw sa trabaho. Tapos, sabay-sabay kayo buong sambahayan ng Sunday, dumalo. Kasi kung paano kayo pinagpalo sa bakasyon, ibig sabihin sa kanya yung blessing na yan, yung financial na yan na ginagamit yung sa bakasyon. Hindi, after nyo umuwi ng Saturday from the vacation, diretso sa church para magpasalamat sa bakasyon na inyong dinaranas. Kasi, hindi mo siya matatawag na blessing. Ang isang bagay, kung ito nagiging rason upang lumayo kayo sa Panginoon. Kung overtime sa trabaho, ng Sunday, hinayang ka, ito magiging rason, hindi ka dadalo ng Sunday. Hindi yan pagpapala. Kasi kapahingahan nga yung binibigay ng Panginoon sa iyo during Sunday. Ba't ka magpapakapagod para sa pinansyal ng Sunday? Kung binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoong Jesus na magpahinga ng Sunday. Di ba po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Subukan nyo lang po. Lalo na sa mga workaholic na kahit Sunday gustong magtrabaho dahil sa pera. Subukan nyo po umattend. Iwasan ng mga overtime ng Sunday at umattend ng Sunday. Tingnan nyo po. Magiging mas secure kayo financially. Kasi pag siyang inuna mo, mawawala sa inyong mga karamdaman. May iwasan ng mga ibang expenses tulad ng sakit. Hindi na kayo mag-aalala. Magkakaroon kayo ng discipline sa ibang bagay sa paghawak ng financial. Huwag tayo magpakaalipin sa pera kung yan ang magiging resulta upang mapalayo tayo sa Diyos. Sabi nga natin, isang araw sa banal na presensya ng Diyos ay mas mainam kaysa sa 1,000 panahon na kasama mo ang mundo. Minsan po kasi akala natin hindi mahalaga ang Sunday. Tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Sa Matthew 11:28, basahin ko po. Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor, and have heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking magpapahingahin. Kapahingahan ang binibigay niya during Sunday sa napapagal, sa nabibigat ang lubha. Kapahingahan. Sabi niya, lapit kayong nabibigatan, nangapapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nasaan ang kapahingahan? Wala sa trabaho during Sunday. Wala sa bakasyon during Sunday. Wala sa pamamasyal during Sunday. Walang kapahingahan sa paglalaba during Sunday. Walang kapahingahan sa pamamalengke during Sunday. Walang kapahingahan sa paglilinis ng bahay during Sunday. Walang kagilingan spiritual kung nag-iisa ka lang sa kwarto mo during Sunday na nanonood ka lang ng TV. Kung
kinikilala mo ang Diyos, ang Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Attend Sunday services. Have fellowship with your brethren in Christ. Kung may nararamdaman kang sakit, kung hindi ka pa naman hindi ka pa nakakalakad ka pa naman, o kahit mahinang lakad, anumang klaseng sakit na yan, mas lalo kang dapat umattend ng Sunday services to seek healing sa Kanya. Kung nangangamba ka dahil buong linggo wala kang trabaho, tapos may nag-alok sa'yo ng trabaho ng Sunday, Ama, sabihin mo, baka naman Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon ng kapahinga during Sunday to be with you, and bigyan mo po ako ng pagkakataon makapagtrabaho ng maayos from Monday to Saturday. Ang araw ng Sabat ay banal. Pagpapala ito na mula sa Kanya. Sana siya laging inuuna natin. Hindi yung YouTube, hindi yung Netflix during Sunday, o hindi yung pag-gym during Sunday, hindi ang paglalaba during Sunday, hindi yung paglalaro during Sunday, hindi yung paglilinis ng bahay during Sunday. Siya ang dapat inuuna natin. Wala kang pamasahe po papuntang church. Lahat ng kinain mo ng Monday hanggang Saturday mula sa Kanya. Kaya nangailangan din ng pera yun, di ba? Kaya hindi mo masasabing wala kang pamasahe papuntang Sunday. Kung siyang inuuna mo, lahat ng mga alinlangan mo, pagdadalawang isip mo, takot mo, financially, akala mo kukulangin ka, matatanggal yan. Lahat ng karamdaman mong physical at spiritual, mawawala yan at gagaling pag siyang inuna mo during Sunday. Yung kalungkutan mo na gusto mo lang laging mag-isa, pag umattend ka ng mga Sunday services, nandoon ang kapatiran at mararanasan mong kaligayang hindi mo mararamdaman pag ikay nag-iisa. Gusto mo ba ng kapayapaan, ng kagalingan, ng provision, ng protection, ng healing, ng deliverance na mula sa Kanya? Seek His kingdom first during Sunday. Nais ka niyang makasama, tinatawag ka niya. Mahal ka niya. At nais niyang mahalin mo rin siya. Pinapakain ka niya. Pinapainom ka niya. Pinoprotektahan ka niya mula Monday hanggang Saturday. Binigay niya ang lahat ng pangangailangan mo mula Monday hanggang Saturday. And He is worthy to be praised and worshiped during Sunday. Ating alalahanin lagi ang verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Mga kapatid ko, keep the Sunday and keep it holy. Alam ko, nagnanais ka ng kalayaan mula sa pagiging alipi ng
anumang bagay na mula sa mundo na nagkikip busy sa iyo tuwing Sunday at naglalayo sa iyo upang pumunta sa mga Sunday services. Repent from it. Kung inuuna mo ang anumang bagay during Sunday, repent. Aminin mo ito sa Panginoon. Pagsisihan mo ito. And ask Him at tutulungan ka niya. Gagawin ka niyang available during Sunday. At mararanasan mo ang dakilang katapatan niya sa buhay mo. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo pag siyang inuuna mo every Sunday. Hindi mo nakakailangan ng mag-OT dahil magiging sapat na ang kinikita mo mula Monday hanggang Saturday. Hindi ka na mapapagod maglaba o magdinis ng bahay during Sunday dahil magbibigay siya ng pagkakataon sa iyo na gawin yan sa ibang mga araw. Hindi mo nakakailangan ng magbakasyon during Sunday dahil bibigyan ka pa niya ng mas magandang provision na magkakaroon ka ng mas mahahaba pang ilang araw ng bakasyon na weekdays hanggang Saturday na hindi mo na masasagasaan ng Sunday. Sapagkat tayo'y bahagi ng body of Christ. Pag hindi kompleto ang body of Christ, ang mga members during Sunday services, bungi-bungi ang mga upuan. Kung hindi ka nakakaramdam ng lungkot na nakikita ang mga upuan na bungi-bungi every Sunday services, malamang ikaw isa doon sa mga nawawala. At yung mga uma-attend every Sunday services ang nakaka-witness ng mga upuan na walang nakaupo. Manalangin ka na ikaw ay maging bahagi na kung saan ikaw yung isa sa mga magpupuno doon sa mga bungi-bunging upuan during Sunday services. Ako po nalulungkot ako every Sunday services may makikita ako mga upuan na walang nakaupo. May kanya-kanya sila sigurong dahilan. Pero ang dahilan na yun, pag isinurrender mo sa Panginoon yun, mawawala ang dahilan na yun kung siya ang uunahin mo. Anumang dahilan na yun, mawawala ang dahilan na yun pag siya ang uunahin mo. Pag siya ang uunahin mo, alam ko, bibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Nagsisika ng kagalingan. Nagsisika ng financial breakthrough. Kung estudyante ka, nagsisika na makapasa sa pag-aaral. Nalulungkot kang mag-isa. Attend po tayo ng mga Sunday services. Pumunta po tayo sa banal niyang tahanan, sa banal niyang sambahan. At doon po tayo sama-samang magpuri. Sumamba, makinig ng kanyang mga salita. At lahat ng ating mga dinadalangin, the desires of our heart. So, let us surrender it during Sunday services sa Kanya. Hindi maiksi ang Kanyang kamay sa mga humihingi sa Kanya. At lalong-lalo na, nararanasan mo ang dakilang presensya niya. Pag na-umaattend ka ng Sunday services, pag ang isang uling ay nawala sa loob ng isang lugar kung saan kasamang ibang uling na nagbabaga, mawawala ang kanyang pagbabaga at siya'y manlalamig. Ganon din po tayo kahit mga Kristiyano na tayo.
Akala natin yung unang bakasyon. Oo, sige, minsan. Isang bakasyon lang naman to eh. Blessing to mula sa Panginoon, blessing niya to. Pero kung sunod-sunod na ng mga bakasyon na sinasagasaan natin ang mga Sunday services, hindi ko matatawag yun na blessing. Okay lang siguro, tama po yan. Dahil blessing yan mula sa Panginoon. Lahat ng nararanasan natin kaligayahan ay mula sa Kanya. Pero kung sunod-sunod na bakasyon ang ginagawa natin during Sunday services, alam ko na nauunawaan yung ibig ko sabihin. Kung ang bakasyon na yan, every month na lang may Sunday service ka na nasasagasaan, or sunod-sunod na linggo na may Sunday services kang nasasagasaan. Siguro mabuting magbulay-bulay tayo kung nakalulugod pa ba to sa Panginoon. Ang isang buong sambahayan, 2 sambahayan, 3 sambahayan, 4 na sambahayan ay sabay-sabay na nagbabakasyon at iniiwan ang iglesia na bungi-bungi ang mga upuan. Sana napupuno tayo ng revelation, ng conviction sa puso natin na iniiwan ba natin ang ating mga iglesia na walang mga nakaupo. Iniiwan ba natin ang iglesia natin kung saan tayo nagsiserve? At inuuna ang galing sa mundo, nagpapalayo sa Kanya, na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Kung yung mga naglilibre sa atin sa mga bakasyon, ay sinasamahan natin sa bakasyon nila. Salamat, di ba? Kasi may nanlilibre sa atin sa ating mga bakasyon. Pero yung mga nanlilibre sa atin sa mga bakasyon na yan, siguro pagbigyan nyo isang beses. Pero kung paano nila kayo inaya sa mga bakasyon, ayain nyo rin sila na dumaliw sa mga Sunday services na yan. Alam nyo ibig kong sabihin. Kung inaaya nila kayo sa mga bakasyon, gantihan mo sila ng pag-aya naman sa kanila na umattend ng mga Sunday services na yan. Babasahin ko po ulit ang Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. To keep it holy. Sapagkat siya banal. Kapahingahan ang binibigay niya sa atin during Sunday. Hindi paglalaba, hindi paglilinis, hindi pamamalengke, hindi panonood ng TV, hindi pagpabakasyon, kundi kapahingahan kasama ang kapatiran sa iglesia. Mapapagod ka lamang kung uunahin mong mundo. Pero kung siya ang uunahin mo, kapahingahan ang ibibigay niya sa iyo. Kung nangusap sa iyo, at alam ko nangusap sa iyo ang banal na Espiritu, samahan niyo po ako sa pagyukod. Pikit po natin ang ating mga mata at tayo po'y manalangin. Undarabakunda yashim barabay, kandarabahin desim darabakan, rambakan darabahishibakada sibabarabay. Aba Father, buong linggo kami sinasamahan mo, Monday to Saturday. Binigyan mo kami ng pagkakataon na magtrabaho, kumita, upang Panginoon matustusan ang aming mga pangangailangan. Ang trabahong ito, mga perang ito na aming kinita mula Monday hanggang Saturday mula nga sa iyo, Panginoon. Kung kami nag-aral sa mga kabataan na nanonood ng video na ito, kung sila'y pinag-aral mo mula Monday hanggang Saturday, Panginoon, naging busy sila sa pag-aaral. At sila, Panginoon, ay naging matagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang wisdom, Panginoon, ang katalinuhan, kaalaman na kanila nararanasan ay mula nga rin sa iyo, Panginoon. Kung mula Monday or hanggang Saturday, Panginoon, may karamdaman kami natanggap, naranasan, Panginoon, at kami gumaling, alam namin ang kagalingan na ito ay mula sa iyo, Panginoon. Kung naging busy man kami, anumang dahilan, Panginoon, mula Monday hanggang Saturday, Ama, salamat, Panginoon, dahil every Sunday binibigyan mo kami ng kapahingahan na mula sa iyo, Panginoon.
Salamat muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na naalala namin na to keep your day, Panginoon, the Sabbath day, to keep it holy, Panginoon. At karapat-dapat ka nga talaga, Panginoon, na aming unahin, Panginoon, every Sunday, Panginoon. Na kami dumalo sa mga Sunday services, Panginoon, to worship you, to praise you, na mapakinggan namin, Panginoon, ang iyong mga salita na ibabahagi, Panginoon, ng iyong mga pastor, Panginoon. Ama, patawarin mo kami kung kami, Panginoon, ay inuuna namin ang mga sarili naming kagustuhan during Sundays, Panginoon. Convict on us, reveal on us na tulungan mo po kami, Panginoon, na sa mga susunod na Sundays, Panginoon, na ikaw ang aming unahin. Na kami mag-total surrender, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong balak ipagawa sa amin, Panginoon. Unahin ka namin during Sunday, Panginoon. Na alam ko, Panginoon, na mawawala, Panginoon, lahat ng alinlangan namin, mga pagdadalawang isip namin, Panginoon, katamaran, physical at spiritual, Panginoon. Tulungan mong bawat isa, Panginoon, na maging masipag, Panginoon, maging passionate, Panginoon, sa pag-una, Panginoon, sa iyong mga Sunday services, Panginoon. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na ikay nangusap sa amin, na ikaw ang aming unahin, Panginoon. Ama, salamat muli, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw lagi ang aming unahin, Panginoon, every Sunday, Panginoon. Ama, salamat muli ang mga salita mo na ibinahagi sa araw na ito. Alam ko, Panginoon, nangusap ka sa amin. Itimo mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso, Panginoon. Namin ito sa pamuhay, lalo na every Sunday, Panginoon. Ang tinuro mo ngayon, namin sa pamuhay every Sunday, Panginoon. At aming ibahagi rin, Panginoon, sa aming mga kakilala na hindi na uma-attend o tinatamad, Panginoon, na umattend ng Sunday service, na paalalahanan ang bawat isa, Panginoon, na ikaw ang unahin every Sunday, Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Patuloy tayo magpanalangin for the benediction. Ora bakonda rabasim barabay. Ama, salamat muli sa pagpapalang ito. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat po muli sa inyo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye-bye. God bless you all.